Hi guys, good afternoon. In this video, discuss natin yung review natin about sa Fortress 160. So far nakaabot na tayo ng 5,300 kilometer sa motor na to. Ayun, marami na siyang na gala. As you can see, nakapunta na to ng mga ng Zambales, Bataan, Pampanga. Tapos na paggawa na rin ako ng Batman loop sa video na to. Ayan, discuss rin pala natin kung bakit ito yung pinili ko. Ito yung napili ko kasi nung in-announce to. In-announce tong motor na to. Wait lang. Ayun, nung in-announce tong motor na to, agad ako sa specs niya. Kasi dual ABS siya. Tapos naka projector light. Yung projector light na yun, sobrang lakas ng ilaw. So parang hindi mo na need maglagay ng MDL. So nag-stand out siya sa options ko. Ang options ko kasi dati is yung PCX at NMAX. Galing kasi ako sa Click 125. Gusto ko wait lang. Grabe, ina-aksidente pa rin pala dito, no? Kahit mahigpit na yung security. Anyways, ayun, balik tayo doon. Yun, sa specs niya, kasi dual ABS siya at naka projector lights. So hindi mo na need mag MDL dito. Ayun. So yung dalawang option ko dati para mag-upgrade galing Click 125 is PCX at NMAX. So sa specs pa lang nito nag-stand out na siya dun sa dalawang options ko. So ito yung pinili ko. Tsaka yung introductory price ring niya, mas mura dun sa dalawa. Siya 139k. Yan, kaya yun, still na siya sa akin. Kaya ito yung kinuha ko. Kinuha ko siya ng cash. Ayun, about sa naman sa likes at dislikes nung motor. Ayan, discuss natin yung ibang likes sa motor na to. Yung una is yung handling. Maganda yung handling niya. Actually, ayan, naka one hand ako, tapos parang hindi siya makulit. Ayun, maganda yung handling niya kasi yung gamit ko last time is Click 125. Yun, makulit yung handling nun. Tapos laging tumatabingi yung niya, ano ba tawag doon, basta yung manibela at gulong hindi pantay, ganun. Pag dadaan ako sa slight na lubak, dito hindi. Maganda yung handling, Tsaka sa suspension niya, ayun, maganda rin. Maganda yung play ng suspension niya, harap at likod. Hindi yung kapag dumaan ka, ramdam na ramdam mo na parang may nauntog sa motor mo. Tapos parang masakit sa puwet din. Hindi ko nararamdaman siya dito. Tsaka naman sa sa fuel consumption nito, tinesting ko to sa Petron hanggang Marilaki. Yun, doon ko tinesting yung fuel consumption niya. Nakaabot ako ng
44 kpl. Ano to long drive to, so parang walang mga sasakyan nun. Naka 44 kpl ako dito. Tapos pag sa mga city driving naman, nakakaabot ako ng ano, ng mga 38 to 41 kpl. About naman sa mga ibang likes, ano, discuss natin dun sa ano, sa ibang lugar. Inspect natin habang ano, sinasabi ko yung mga likes and dislikes nito. Mukhang nakakita tayo ng pwesto para i-review to. Yan, check natin doon sa gilid. Ayan, yung mga ibang likes ko sa kanya, ito yung nag stand out sa akin, itong projector lights. Sobrang liwanag niya. Kung makikita nyo sa previous video ko, dinaan ko to sa Marilaki ng gabi. Hindi siya nakaka-hesitate dumaan doon kasi kitang kita mo talaga yung daan. Minsan nga sa mga nakakasalubong ko na rider, naiinis sila kasi ano, ang nasisilaw sila kahit naka-low beam pa lang tong ano na to, headlight na to. Yan, malakas talaga siya. You know, so far wala pa akong nilagay na MDL kung makikita nyo sa harap. Yan, deal breaker siya. Tapos isa pa sa mga likes ko sa kanya is yung ano, itong gulong, yung stock tire niya. Ayan, kita nyo may ano, may kulay pa, no, 5,300 odd na. Tapos ano, ang kapit niya, makapit tong gulong na to. Nadaan ko na to sa ano, sa mga basang pintura. Ayun, nakaramdam ako ng onting dulas, pero yung hindi naman yung dulas na matutumba ka, no, kasi ano, usa siyang ano eh, tumutuwid. Ayun, natawa ko dito, although di ko lang alam yung pangalan ng stock tire na to, pero ang brand name niya is ano, CST. Ayan, CST tire siya. Di ko lang alam yung pinaka name niya, pero maganda to ano, kasi di ko na kailangan magpalit ng ano, high quality tire sa ngayon. Tapos next na like ko naman is sa kanya is ano, ayun, naka dual ABS siya. Ayun, ramdam mo yung dual ABS niya, malakas talaga yung stopping power niya. Kahit mismong likod na brake niya, ano, ramdam mo na umihinto talaga. Yun, safe talaga siya, ano, just in case na may huminto sa harap nyo or may biglang sumalubong. Ayun, kayang-kaya niyang huminto sa mga ganong senaryo. Tapos isa pa sa nagustuhan ko sa appearance niya. Ayan, mukha siyang ano, no, higher cc na maxi scooter. Ayan yung itsura niya. Tapos next naman, wait lang, patayin muna natin yung motor.
Ayan. Next naman niya is yung ano. Ayan. Ito yung itsura ng gulong pala by the way sa likod niya. Ayan. Wala pa namang nararamdamang pudpud sa ano. 5,300 na auto. Ayan. Itsura niya. Ayan. Back to topic. Ito isa sa mga nagustuhan ko yung sa panggilid niya. Compatible kasi dito yung ano. Yung pang PCX at EDV na panggilid. Actually napalitan ko na to ng ano, ng flyball. Ang pinalit ko na flyball sa kanya is yung ano, Dr. Pulley. Nagpalit ako mga ano eh, mga 700 to 800 km na odo. Odo pa lang yung motor. Ayun, 5,300 na. Wala naman nagkaroong issue sa kanya. Ayun, maganda na ano, may compatibility siya sa ano, sa dalawang mainstream na motor para sa ano, peace of mind natin kapag may nasira. Tapos next naman is tong suspension niya sa likod. Ayun, maganda yung feedback niya. Hindi siya matagtag. Actually may ano, yung feedback rin ng OBR sa mga naangkas ko ano, is comfortable rin. Pag may nadadaang lubak ano, hindi, alam mo yun, hindi masakit sa puwet. Ganun. Saka di sila nakaramdam ng ngalay pag may nadadaan akong lubak. Yun. Next na legs ko naman is ito. Ayan. Naka siya, naka TFT display siya. Malinaw yung ano niya, malinaw yung itsura niya, tsaka malinaw siya at maliwanag kahit naka dark mode siya. Actually ano, ginagawa ko rin tong dark mode pag ano, pag mga umaga. Ayun, kitang-kita mo pa rin yung itsura ng display niya. Tsaka may options rin to na ano, ayun, sinabi ko na ano, kaya mo rin pala palitan to ng dark mode. Ayan, sa interface niya. Ayan, pwede mo siya gawing auto. Kuwari ano yan, kusa siyang magda dark mode tsaka magla light mode kapag depende sa dadaanan nyo kung madilim or maliwanag. Tapos meron rin siyang ano, power options. Pwede nyo siyang i-hybrid mode para mag-boost yung speed ng motor. Although di ko naman siya ginagamit personally, para di naman ma-stress yung baterya niya. Ayan. Tapos isa pa sa mga na-leaks ko is sa kanya yung ano, yung dalawa yung bulsa. Ayan. Parehas sila malalim. Ayun. Testingin ko yung cellphone ko. Ayan, kasya. Tapos dito rin kasya. Ayan. Di talaga ano, tinipid yung ano, kahit yung dito sa likod, sa front pocket niya. Ayan, isa pa sa mga legs ko dito is itong ano, brake nya. Ayan, kung nakikita nyo na ano, adjustable siya, tapos brake lock siya, so di nyo na need magpalit ng brake lever para makuha yung ganitong features nya sa brake, no? Tapos next naman is yung upuan. Ayan, maganda yung quality ng upuan, maraming foam. Tapos merong ano, may sandalan dito sa ano, sa gilid para di tayo mangawit sa long ride. Tsaka rin pala sa likod ano, according sa OBR, comfortable siya. Actually nakapag long ride na ako with OBR. Ayun,
Hindi siya yung parang nagrereklamo na ano, gustong tumayo muna sa mga stoplight kasi nakakangawit. Ayun. Di ako naka-experience ng ganong scenario sa ganitong upuan. Ayun, yun na yung mga likes ko sa motor na to. Next naman is yung dislikes niya. Ayun. Yung isa sa mga dislikes ko dito, yung sa traction control niya. Wala siyang ano, dedicated na TCS button para i-turn off mo agad siya. Kasi yung advantage kasi ng TCS ano, para hindi ka madulas sa mga ano, wari dadang ka sa ulan ganun. Kasi yung disadvantage naman niya, may hirapan ka overtake. So kapag i-turn off mo siya, kailangan mo pumunta sa menu. Yan, i-off mo siya palagi. Pag binubuksan mo pa naman tong motor, lagi siyang naka-on. So yun, lagi kang pupunta sa menu para i-turn off siya. Next naman is yung sa top speed niya. Base dun sa previous video ko ano, na 109 kph ko siya. Ayun, matagal lumagpas dun sa ano, sa top speed na yun. Matagal siya lumagpas sa 110 kph. Yung sa panood ko sa ibang owners, nakaka-reach sila ng ano, 125 kph. Ayun, pinakita rin nila yung video kung paano nila achieve. Ayun, sa 109 kph rin talaga, yun talaga sila natatagalan. Yun lang, yun yung ano, parang noticeable na issue sa kanya, which is hindi maganda. Parang may dimeter siya na ewan. Next na dislike ko naman, itong sa windshield. Ayan, sa windshield ano, hindi siya adjustable. So kung pupunasan mo to, I mean kung papaliguan mo siya tapos pupunasan mo, ayun, mahirap ipasok yung pabasahan. So ang ginagawa ko is ano, nag-short ride ako para mahanginan yung loob tsaka matuyo. Next na dislikes ko naman, yung dito sa ano, sa oil niya. Malakas siya kumain ng oil. Nung last PMS ko kasi ano, nasa 1,800 km yung pagitan ng ano, ng odometer. So yun, nagpa-change oil ako. No, patanggal nung ano, nung nito, napansin ng mekaniko na ano, na wala nang masyadong tumutulo dun sa langis. Ayun, galing kasi ako sa Click 125. Ayun, malalaki rin talaga yung pagitan ng pag-change oil ko. Pero dun sa Click 125 ko ano, hindi naman ganun kalala yung pagtuyo ng langis ano. Ewan ko, first 160cc ko rin kasi to. So not sure sa iba kung ganun rin. So kung magpapalit kayo, gawin yung ano, 1,000 to 1,200 km yung interval para hindi agad matuyo. Tapos yung next dislike ko naman is yung ano, itong sa tambucho. Pag binubuksan ko to ano, may noticeable na puting usok na lumalabas. Hindi naman sobrang lala no. Ano lang, yung noticeable na usok lang. Mapapansin mong may bubuga ganun. Sa minsan rin pag nagre-ride ako ng may kasama, napapansin nila na ano, muusok talaga. Ayun. Kahit kakapalit ko pa lang ng oil, nangyayari yun. So yun, ayun yung mga napansin ko na dislikes sa motor na to. Ayun, next, mare-recommend ko ba siya? In terms sa ano, sa mga first time magmotor, ano siya, medyo mabigat siya. Tapos medyo malapad, lalo na dito. So yun ano, parang need mo rin ng experience, slight experience ano, bago mo to i-ride. Tsaka yung upuan niya,
Although mababa yung seat height niya, malapad siya, malapad yung upuan. Actually 5'4" ako, pero 750 yung seat height niya, pero medyo tiptoe ako dito kasi malapad talaga, pero quality naman yung upuan. Ayun, pero ano rin, maganda rin naman yung safety features niya, no? Ano talaga, kasi naka dual ABS, tapos naka traction control. Ayun, dagdag safety yun sa kalsada, especially for, ayun, for beginners din. Tsaka ayun, malakas rin yung headlight niya, meaning ano, kitang kita agad yung presence mo sa gabi. Ayan, may passing light rin siya. Ayun, nakalimutan ko i-mention. So ayun, kitang kita yung presence nyo sa gabi, so added safety rin sa inyo yan, sa mga beginners. Sa parts, marirecommend ko ba? Oo, kasi ano, yung parts nito compatible sa PCX at EDV, so dun pa lang ano, may peace of mind ka na. Kuwari nag long ride ka tapos may nasirang part, ayun, madali siyang ano, kasi pwede mong sabihin na pang ano to, yung assembly niya pang PCX at ADV. Tsaka wala naman naging issue since napalitan ko rin naman nito ng flyball nung 800 km auto pa lang yung motor. Ayan, 5,300 na siya. Ayan, wala pa rin, wala namang issue. Ayun, mukhang dito lang sa video na to. So kung may kulang or gusto kayo itanong, let me know in the comments. Ayun, see you sa mga ibang video ko na i-upload, guys. Okay.